malakas ng bugso ng hanging amihan, gaya po ninyong nakikita at patuloy na nagdudulot ng mas preskong panahon dito po sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na po dito sa northern at eastern part, habang patuloy naman na nakakaapekto ang shear line dyan sa silangang bahagi ng Kabisayaan. At ang LPA naman po nating binabantayan ay bahagyang kumilos paatras, gaya ninyong nakikita dahil po yan sa malakas na bugso ng hanging amihan. Mababa naman ang tsansa ng LPA na ito na maging bagyo, pero magpapaulan na po yan sa ilang bahagi ng Bicol region at Eastern Visayas. At yun naman po ang long range forecast ay nananatili po na may banta ng isang bagyo dito sa ating bansa sa unang linggo o kaya po ay sa kalagitnaan ng susunod na buwan, at ang development po dito ang ating babantayan kung matutuloy po yan o hindi. At sa lagay ng ating panahon ngayon, maulap na kalangitan na may mga pulong-pulong pagulan, pagkulog at pagkidlat ang nararanasan po sa ilang bahagi ng Southern Luzon, lalo na po dyan sa may Mimaropa at Bicol region, maging sa may Kabisayaan, dulot po yan ang pinagsama-samang epekto ng amihan, shear line at saka po yung trough ng LPA. At maulap rin na kalangitan na may mga pulong-pulong pagulan sa ilang bahagi pa ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao region at ilang bahagi ng Sorsogon, maging po sa ilang bahagi ng Pangasinan, Ilocos region at ilang bahagi ng Cordillera, Isabela at Quezon. At mamayang gabi posibleng mas lalakas at lalapit muli ang LPA dito sa ating kalupaan na mas magdudulot ng mataas na tsansa ng mga pagulan dyan pa rin sa may Bicol region, Mimaropa, Quezon, Kabisayaan, lalo na po dyan sa silangan at maging po sa ilang bahagi ng Mindanao, kaya mag-ingat po tayo sa posibleng banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang yellow warning signals. Pero may pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa